na aking po pakikilala, papahayag sa umaga pong ito ng ating pag-aaral. Dalasan po ay maraming passages ng Bible ang ating nadadaanan, ating nababasa, at sa mga passages po ng Biblia, pahinan ng Biblia, mga talata, merong mga salita na nadaanan lang natin. Pero kung ito po itanong ay malit na bagay, baka hindi po natin masagot kung tayo po ay tanungin. Mawa po, tinanong tayo ng isang kapatid na bumasa ng Biblia, bakit po ba sa Biblia meron ako nabasang ang unang utos na may pangako? Meron po talata po niyan. Ang unang utos na may pangako ayon sa pagkapakilala ng Biblia. Kaya po, pag nadinig natin salitang unang utos, ano ba ang mga utos ng Diyos? At bakit binanggit ng Biblia o pinakilala ng Biblia yung salitang the first commandment with a promise. First commandment with a promise. Pangako. Ang salita pong pangako ay pagkapahayag o pagkapakilala. Pag nagawa mo ito naman ang tatanggapin mo agad-agad. Nakaugnay po yung pag ginawa mo, ito yung mangyayari sa'yo na ipagkakaloob ng Diyos na nangako. Ang Panginoon po at ang ating Diyos ay may maraming pangako sa kanya mga lingkod sa iba't ibang kalagayan. Sapagkat sabi nga po ni Propeta David, ang iyong mga panata o pangako ay sa akin, O Diyos. Kaya ang iyong mga panata, sulat po yan, mga panata. Kaya marami pong mga panata ang Diyos sa tao. O pangako. Sagradong, sabihin po ng panata, isang sagradong kalagayan na gagawin niya tao. Balit ito pong paksa na ating tinatalakay, specific. Ang unang utos na may pangako ayon sa pagkapakilala ng Biblia. Ngayon, maalaman po natin, maunawaan po natin kung saan po nagsimula yung mga utos ng Diyos. Kanino po iniukol ng Diyos? Sa ating pasimulang tanong, kanino iniukol ng Diyos sa pasimula ang pagbibigay ng kautusan at kapangakuan? Kaya utos at pangako. Kanino ibinigay o iniukol ng Diyos sa pasimula ang pagbibigay ng kautusan at kapangakuan? Ito po sa aklat ng Roma 9, ang talata ay 4. Ganito po ang ating mababasa. Napawang mga Israelita na sa kanila ang pagkukupkop at ang kaluwalhatian at ang mga tipan at ang pagbibigay ng kautusan at ang paglilingkod sa Diyos at ang mga kapangakuan. Ang pagbibigay po ng kautusan at mga kapangakuan ay pasimulang kalagayan ay iniukol ng Diyos sa pawang mga Israelita. Israelita, sapagkat sila po ang lahi ni Israel. Sino po si Israel? Siya po ang bunsong anak ni Jacob. Ang bunsong anak ni Isaac. Sapagkat si Isaac po ay anak ni Abraham. At
Si Abraham ang kaibigan ng Diyos na sa kanyang binhi ay ibibigay ang mga kautusan. Kaya ang binhi pong ito ay na-realize o ganap na nagkaroon ng kaganapan dun sa panahon na magsimula na po ang pagdami ng lahi ni Israel. Si Israel po ay si Jacob, hindi po siya ang panganay, siya ay bunso, ngunit naging panganay siya sapagkat pinagbili ng kanyang panganay na kapatid sa isang pinggang pagkain ang kanyang pagkapanganay, kaya si Jacob po ang naging panganay ng Diyos. At si Jacob, mula ika ngayon ay hindi natatawaging Jacob ang iyong pangalan, sapagkat nung gabi na makatulog at mag-uumaga ay siya po ay nakipag-judo sa isang anghel. Na ayaw niyang bitawan yung anghel hanggang sa mag-uumaga. Kaya buhat ika ngayon, hindi na Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel. Sapagkat ikaw ay nakipagbuno o nakipagpunyagi sa Diyos. Istorya po yan kung paano nangyari yan. Ibang item po ng pag-aaral yung bakit Jacob na naging Israel. Si Israel po, si Jacob ay may 12 anak o 12 angkan. At doon po sa 12 angkan ay mula po sa kamay na bakal ni Haring Paraon ay doon sila dumami hanggang sa ma-realize na o mangyari na po ang kaganapan ng pangako ng Diyos na maibigay ang kautusan sa pamamagitan ni Propeta Moses. Sapagkat doon po sa lupang pangako na ibinigay ng Diyos, ay doon na sila magtitibay, doon na sila mananatili, doon sa lupaing iniukol sa kanila ng Diyos na maging tahanan ng kanilang lahi. At ang uri ng gobyerno o pamahalaan na ibinigay sa kanila ng Diyos ay isang gobyernong ang Diyos ang hari. At ang kanya mga kautusan ang nagsisilbing konstitusyon. Kaya niliwanag po yan sa aklat ni Propeta Malakias, kabanatang 4, ang talata po ay 4. Pakinggan po natin at ganito po ang pagkapakilala ng banal na kasulatan. 4:4. Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moses. Kautusan ni Moses na aking lingkod, na aking iniutos sa kanya sa Horeb para sa buong Israel. Sa makatid bagay ang mga palatuntunan at ang kahatulan. Kaya originally, awang mga Israelita, sa kanila ang pagbibigay ng kautusan at mga kapangakuan. Kaya no ma-formalize na ang gobyerno itatatag ng Diyos para sa lahing Israel, talagang doon po sa Horeb, iniutos sa kanya ng Diyos sa Horeb para sa buong Israel ang mga palatuntunan at mga kahatulan. Marami po yan, mga palatuntunan at mga kahatulan. Tinatawag po doon na ordinances, mga ordinansa, kasi po sabihin po ng palatuntunan at kahatulan in the book of Malachi, chapter 4, verse 4, remember the law of Moses, my servant, even the statutes and ordinances which I commanded him in Horeb for all Israel. Kaya po may mga statutes and ordinances. Yung pong statutes and ordinances, kumbaga po sa batas po natin, hindi po siya ang batas po kasi binubuo na maraming sangay. Yan tinatawag na mother law. Nandiyan po yung provisions of the law o statutes. Nandiyan po ang application of the law. Ordinances is the application of the law. Yung tinatawag po na statutes, yung mga provisions of the law. At bukod po doon, meron pang
the mother law. At alin po ang mother law na doon din po nagsimula, doon din po nagmula ang mga prosesong iyan na sinusunod ngayon ng mga Kristiyano, bagamat kay Kristo po ay dalawa lamang ang utos, ang ibigin mo ang Diyos, ibigin mo ang iyong kapwa. Yan yung po yung simplification of the law. Pero ang mother law ay, pag tinanong po natin, talaga ibinigay po ng Diyos yan kay Moises para sa buong Israel. At ilan ang utos ng Diyos o yung mother law na tinutukoy bukod po sa statutes and ordinances na kanyang ibinigay para sa buong Israel. Sa Exodo 20, talatang 3, ganito po ang nakasulat. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Unang utos. Ikalawang utos. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Ikatlong utos. 8. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangiling. Yan po ang ikatlong utos. Ay kaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ika-6 na utos, huwag kang mangalunya. Ika-7 utos, huwag kang magnanakaw. Ika-8 utos, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Ika-9 na utos, huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. At ika-10 utos, huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kanyang aliping lalaki o babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asto, ni anumang bagay ng iyong kapwa. Yan po ang tinatawag na mother law, the constitutional law na ibinigay ng Diyos na lalakaran ng buong Israel. At dun po sa constitutional law na yan o mother law na 10 utos ng Diyos, pinakilala pa rin ni hindi, yung 10 nga yung huli. Yung siyam, huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Ang 10, huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa. Mag-iba yung bahay ng iyong kapwa at iba naman yung ibinabahay ng asawa ng iyong kapwa at yung kanya mga aliping lalaki at babae. Kaya mula po doon, sa utos, ibinigay din po ng Moises yung tinatawag na Pentateuco o yung aklat ni Moises mula Genesis hanggang Deuteronomio na kung saan ay nandun po rin nakalagay yung Pentateuco, the 5 books of Moses. Nakalagay din po doon yung statutes and ordinances kung paano mo ngayon ipatutupad o gagawin yung mga provision na nakalagay doon sa tinatawag na 10 utos. Kaya, ano po ang ating napansin? Very simple. 10 ang utos ng Diyos, mother law. Doon po sa 10 na yan, pag binasa po natin isa-isa, okay? Alin sa 10 utos? Ang unang utos na may pangako. The first commandment with a promise. Sabihin mo, sa provision of the law, eksakto na merong tinatawag po na provision do sa batas, sa mother law na yon, na naka-angkla agad o nakakapit agad yung pangako. Basahin po ni 10 utos. Sa 10 utos na yon, may mabasa po kayo na utos na direktang may pangako. Kaya ang tanong, alin sa 10 utos ang unang utos na may pangako na umiiral hanggang sa panahon ng Kristiyano?
Mga kapatid, sabi nila, inalis na ang kautos ni Meses. Inalis na. Pinalitan na. Ang umiiral na ay kautosan ni Kristo. Ang uri po ng pagkapalit, tandaan po natin, it is amendments of the law. Amendments of the law. Hindi po nawala yung unang utos na huwag kang gagawa ng ibang Diyos. Hindi po ang ibig sabihin ay pwede ka nang sumamba sa Diyos-Diyusan. Ayaw ng Diyos-Diyusan. Pero pagdating kay Kristo, ay ang salita pong Diyos-Diyusan ay hindi lang pagsamba sa ribulto. Patingnan ninyo ang mga sangkap ng inyong katawang na nga sa ibabaw ng lupa, etc. etc. na ang mga iya ipagsamba sa Diyos-Diyusan. Kaya po, yun yung mga pagbabago, inalis ang hindi kailangan, pinatibay, lalo sa mga provisions and statutes, ay pinatibay ang mga bagay na kailangan. Yung salitang pangangalo niya, kinakailangan, nahuli ka sa aktong, nangalo niya ka, pero tumingin ka raw sa babae na may masamang hangad. Tumingin ka lang na meron kang masamang hangad. Ini-interest mo siya. Ay nagkakasala ka ng pangangalo niya sa iyong puso. Kaya, umiiral pa rin hanggang sa panahon ng Kristiyano. Ang mga kautosang ito, lamang, nagkaroon po siya ng tinatawag na pagkapatibay. Pero yung unang utos na may pangako, nananatili po hanggang sa panahon ng Kristiyano. Alin sa 10 utos, ang unang utos na may pangako na umiiral hanggang sa panahon ng Kristiyano. Bilangin po natin isa-isa uli. Yung unang utos ng Diyos, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. With a promise. Wala nakalagay, with a promise. Ikalawang utos, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos na walang kabuluhan. Wala po doon ang nakaangklang pangako, with a promise. Ikatlong utos, alalahain mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Wala pong provision doon na with a promise. Doon po sa 10 utos na yan, alin po, pag binasa natin, alin ang unang utos na may pangako, nakalagay po, igalang mo ang iyong ama, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Pasinin po natin siya sa huling bahagi ng ating pag-aaral, bakit po mahalaga ito? At yung salita pong ito ay siyang programang ipatutupad ng pangasiwan sa ating panahon, sa pangasiwan ng kapatid na Ruel B. Santiago na nakaangkla ang ating pagdami at paglakas ay nagsisimula po sa pamilya. Pag nawala po ang focus natin sa pamilya, mga kapatid, yung programang ito, para susunod na 10 hanggang 20 taon, hindi po natin ma-realize. Pag hindi po natin naipakilala ng husto ang unang utos na may pangako na ipinakikilala ng Biblia. Basahin po natin, ano po? Mga kapatid, 20, ang talata po ay 12, sa talata po ito, honor your father and your mother that your days may be prolonged in the land which the Lord your God gives you. Ano po ang ibig sabihin? Meron po bang nakakabit na pangako doon sa ika-4 na utos? Meron na wala? Ano po ang sagot? Meron. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina with a promise. Upang, upang. May kasama agad na pangako. Pag iginalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Kaya pagdating po kay Apostol Pablo, i-define po niya yung promise na ito. Ano po yung promise na ito? Na ipinakilala hanggang sa panahon po natin sa isdos na aklat ng Efeso 6, talatang 2. Ating basahin. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Sa isdos na aklat ng Efeso. Open and close. Pansinin po natin yung talata. Pansinin po natin. Open and close. Nakita niyo ba sa Biblia niyo?
open and close. Kasi nandun yung pangako. Ano yung pangako? Na siyang unang utos. Kaya ipaksa po natin, ang unang utos na may pangako. Nasa ika-4 na utos po ng Diyos sa panahon ng Israel. Sa 10 utos, ang unang utos na may pangako. Ano yung pangako? Igalang mo ang iyong ama at ina, honor your father and your mother, na siyang unang utos na may pangako. Kaya po, sinasabi natin ito, baka po matanong. Tinanong po halimbawa si Brad, isa nating kapatid, batang ministro, o kahit dating ministro, kapatid na inaro po, nabasa ko po sa Biblia, nung minsan magbasa ako. Yung salitang, igalang mo ang iyong ama at ina, na siyang unang utos na may pangako. Yan tanong ko po bakit po inilagay yung salitang, siyang unang utos na may pangako? Bakit? Kasi nga yung utos ng Diyos na binigay sa Israel, nandun nga ang 1, 2, 3, and 4, pero yung with a promise na nakakabit dun sa utos, nasa ika-4 na utos, yung utos na igalang mo ang iyong ama at ang iyong ana, with the first commandment with a promise. Ano po yung pangako? Upang yumaong kang mabuti. Kasi po, yung salitang yumaong mabuti, hanggang 3 po, pakituloy po hanggang 3. Hindi ko napansin. Sa 2 hanggang 3, nandun yung sagot alam mo ba yung pangako? Kung igagalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, na siyang unang utos na may pangako upang yumaon kang mabuti. Humaba nga buhay mo. Gaya po ng isang taong humaba ang buhay. Nagkaroon na buhay na maraming taon. At nagkaroon ng 100 anak. Pero dumating ang panahon na wala siyang pampalibing. Pero ang actual definition po wala siyang pampalibing. Mga kapatid, pag talagang tingnan po natin, hindi na siya kinikilala ng buong sambayan. Naging baliwala ang kanyang kamatayan. Humaba nga ang panahon. Pero ito pong pangako ng Diyos na yumaong mabuti, kang mabuti, at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa, ay the first commandment with a promise. Honor your father and mother, open and close parenthesis, which is the first commandment with a promise, so that it may be well with you, and that you may live long on the earth. It may be well with you. Living well, mabuhay na mabuti. Kapatid, pag sinabing nabubuhay ka ng mabuti, yumaong kang mabuti. Mabuting buhay, magandang buhay, maayos na buhay, payapang buhay, tahimik na buhay, buhay na mabuti, living well. Your body, your mind, and your soul well. Meron nga minsan nasasabi, yan ba ikaw ang uri ng buhay mo ngayon? Ako ikaw ay well to do. Pag sinabi well to do, hindi ka mayaman, hindi ka mahirap, pero bagay na gusto mong gawin, nagagawa mo. Well, maayos. Maayos ang magiging buhay mo. Hindi magiging miserable, kapatid, ang magiging buhay mo. Hindi magiging kahabag-habag ang magiging buhay mo. Hindi ka magiging dugyot ang buhay mo, sapagkat may nakaakibat na pangako sa ika-4 na utos ng Diyos, na siyang unang utos na may pangako kung igagalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Bakit? Ano po ang nakapaloob na konsepto doon sa paggalang mo sa iyong ama at ang iyong ina, na humahangga sa concept ng paggalang mo sa Diyos? Yung kaisipan ng paggalang sa Diyos. Kasi po ganito yan. Ano maigagalang ang Diyos na di mo nakikita? Kung ang iyong magulang
na nagpalaki sa iyo. Umaruga sa iyo. Ha? Nagmahal sa iyo. Kumupkup sa iyo, hindi mo maigala. Nangyari po sa Israel yan eh. Yung kabarambaduhan ng taong naglilingkod sa Diyos. Napakarami pong barumpado. Paano po naging barumpado ang tao? Kaya po, iniugnay ng Diyos ang halaga ng paggalang mo sa iyong ama at ang iyong ina. Sapagkat kung ang Diyos hindi mo nakita, hindi mo naigalang, hindi mo rin maigagalang ang iyong ama at ang iyong ina. Sabi po ng Biblia, isang talata po, magandang talatang ito, dinggin mo o langit o pakinggan mo o lupa. Ante parenthesis po. Sapagkat sinalita ng Panginoon, ako'y nag-alaga, nagpalaki ng mga bata, at sila'y nangang himagsik laban sa akin. Nasaan ang paggalang? Nagpalaki, nag-aruga, nangalaga, nakikilala ng baka ang kanyang Panginoon, ng aso ang pasabsaban ng kanyang Panginoon. Ngunit ang Israel ay hindi nakakakilala. Ang bayan ko ay hindi gumugunita. Bansang salarin, bayang napasan ng kasamaan, lahi ng mga manggagawa ng kasamaan, mga anak na nagsisigawan ng kalikuan. Pinabayaan nila ang Panginoon, hinamak nila ang banal na Israel, sila'y nangapalalayo at nagsiurong. Yan po ang kabarumbaduhan ng mga anak sa Diyos, ang Israel sa Diyos. Kaya po, kung maunawaan ng bawat isa sa atin ang talata pong ito, ang tanong, sa huling tanong ng ating pag-aaral, simple po ipaksang ito pero malalim. Ang pinaghuhugutan ng pananampalataya kung ma-perfect ng mga kapatid, kung maunawaan ng mga kapatid at maunawaan ng kabataan ng mga anak ang halaga ang utos na ito, mabubuhay kang, yayaong kang mabuti. Yan ang pangako. At mabubuhay ka ng malaon sa lupa. Malakias 1, ang talata po ay 6. Paano igagalang ng anak ang magulang? Ito po ang pahayag ng Biblia. Ginagalang ng anak ang kanyang ama at ng alila ang kanyang Panginoon. Kung ako nga'y ama, saan nandoon ang aking dangal? At kung ako'y Panginoon, saan nandoon ang takot sa akin? Paano igagalang? Nakapasok po ang dalawang salita. Dangal at ano? At takot. Honor your father and your mother. Okay. Ginalang mo ang iyong ama at ng iyong ina. Kinakailangan maipakita mo yung dangal niya. At takot sa kanila. The Book of Malakay, chapter 1, verse 6. Pinakilala po, minsan kasi ang Tagalog, pag binasa mo, parang hindi mo maintindihan yung kahulugan eh. Yung kanya talagang diwang nais na ipakilala. Dangal at takot. IDB, dangal ng lahi. What is dangal? And sons, honor his father and a servant his master. Then if I am a father, where is my honor? Dangal, honor. Ang honor o dangal, yung pagkapakita ng lubos na pagkilala. Pagkapakita ng lubos na pagkilala, parang mangaral yan. Wala iga kay maraming, ipinanganak ko kay Kristo. Wala kayong maraming naging ama. Ang sabihin, kahit po sa religious ideas ng pagiging magulang, ay ang magulang po ninyo sa pananampalataya ay ang inyong mga tagapagturo. Kaya, ang sabi ng Biblia, lubos na pakamahalin, inyong kilalanin ang nagkapagal sa inyo, ang namiminuno sa inyo. At lubos inyong pakamahalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawa. Makatwid yun ang pag-ibig ay dangal, pagkilala. Lubos na pagkapakita ng pagkilala o dangal. Kaya, ano pa ang ibig sabihin? Isang talatang ipinakilala tungkol sa kahulugan naman ng salitang takot.
sa 1:6 pa rin, ating mabasa, then, if I am a father, where is my honor? And if I am a master, where is my respect? Kaya, yung dangal na takot, ang ibig sabihin po ng salitang takot, respeto. Yung pagrespeto mo sa kahalaga, ang ibig sabihin ng respeto o takot, respeto o damdamin ng lubos na pagpapahalaga. Kapatid, nasaan po ang respeto? Kung hindi mo igagalang ang iyong ama at ang iyong ina, paano masabing meron kang pag-ibigay dangal? Paano masabing meron kang pagrespeto? Kaya ano po ang pagrespetong nararapat? Basahin po natin 4:1 hanggang 3. Ito po ang tamang paraan ng respeto nararapat na ipakita para masunod mo yung salitang paggalang sa iyong ama at ang iyong ina na siyang unang utos na may pangako. Tingnan ninyo, mga anak ko, ang turo ng ama. Bihira na po ngayon ang nakikinig sa turo ng ama. Ang isip po ng bata ngayon, ang pinakinggan si Google. Ang lagi pinakikinggan, cellphone, nandun po, artificial intelligence. Hindi, balik po tayo sa tradisyon. Ano yung sinasabi ng iyong magulang? Dinggin mo, ang mga anak ko, ang turo ng ama, at makinig upang matuto ng kaunawaan. Ang problema po sa tao, lalo na sa kabataan ngayon, wala silang panahon na makinig. Kaya mahalaga ang paggalang at pagrespeto. Dinggin mo, unawain mo, makinig ka, matutunan mo ang bagay na sinasabi sa iyo. Sapagkat bibigyan ko kayo ng mabuting aral. Huwag niyong pabayaan ang aking kautusan. Bakit po? Sapagkat ako'y anak sa aking ama. Kaya kinakailangan po talaga anak ka sa iyong ama. Paano ka maging anak sa iyong ama? Pahalagahan mo ang kanyang sinasabi. Kilalanin mo, ipakita mo ang lubos na pagkilala sa mga bagay na sinasabi niya sa iyo. Sapagkat ako'y anak sa aking ama, malumanay, yan, at bugtong sa paningin ng aking ina. Ganyan na po ba ang kabataan sa ating panahon? Anak sa iyong ama, malumanay, at bugtong. Ang anak nga ang naninigaw sa ina. Ilang IDB members, kabataan na sumisigaw sa kanilang ina. I-audit po natin yan. Walang masamang i-audit. Tingnan po natin kasi po, itong process na ito, pinag-uusapan po natin na programang ipinahayag po ng kapatid na Ruel B. Santiago na ang paglaki ng iglesia, ang paglago na iglesia, ang pagsigla na iglesia, ang pagdami ng iglesia sa susunod na 20 at 40 taon ay nakabatay po sa pagpapamilya. Family first. Family, pag-aasawa, panghihikayat. Pagdating sa panghihikayat, nahikayat ka ng iba para sumampalataya, para makabuo uli ng panibagong pamilya, nagagalang sa ama at sa isa ina, at yung proseso po ngayon ay magkapatuloy kung mahikayat mo pa yung lahi nun. Dahil sa mabuting aral na meron ka. Hindi po mapuputol ang labi ng mga tao maglilingkod sa Diyos sa mahabang panahon. Kung ang Israel po, nang sila'y pumasok sa Ehipto ay 70 lamang, nang lumabas ay 1,000,000. Ano po ang sikreto na kapaloob doon? Family values ay kanilang pinanatili. Ano sa halaga po ng family values? Meron silang tungkod. Sa bawat lalaki, yung tungkod, nakalagay yung pangalan ng kanyang lolo, naging anak. Iniukit po nila yung pangalan. Hindi na po natin kailangan iukit ang pangalan ng ating mga ninuno. Iukit na lang po natin sa ating mga puso ang kanilang pangalan at ang kanilang serbisyong ibinigay sa atin na amang nagturo sa anak at anak sa kanyang ama at anak na malumanay at bugtong.
sa kanyang ina. Pinahalagahan niya ang values ng pamilya na naglilingkod sa Diyos, na gumagalang sa Diyos, na nagkakaisang sumamba at itaguyod tunay na pananampalataya sa Diyos. At mula po doon, ang pangako ay nananatili mula pa sa simula hanggang sa panahon ng mga Kristiyano, ang unang utos na may pangako. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Buhay ka ng maayos, hahaba ang iyong buhay. O buhay ka ng maayos sapagkat pag nag-asawa ka, hindi ka mamproblema. Meron man naman mag-aasawa na problema. Hindi naging maayos, hindi well. Kaya kinakailangan pag ito lahat po ng transition sa buhay ng anak, tuloy-tuloy po na maayos. Ang sikreto po'y paggalang sa magulang, honor and respect to our parents sa pananampalataya. Mga kapatid, kaya tuloy-tuloy po yan. Kaya po, mag-asawang kapatid yan. Dapat talaga ang ideal. Paano igagalang ang iyong inang Diyos-Diyosan ng sinasamba? Paano mong makikita ng lubos na pagrespeto kung hindi ka pananampalataya? Pasinin po natin. Ang siya sa may ibang Diyos. Maaari iginalang mo siya sa pantaong paraan dahil siya yung magulang. Pero hindi pwedeng igalang din ang kanyang Diyos. Ay sabi, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina sapagkat kaya mo iginagalang niya ang tunay na Diyos. Kung ako ikay ama, nasaan ang aking dangal? Kaya mula sa ama ang dangal, dadako tutuloy sa magulang at magkapatuloy hanggang sa mga anak. At yan po'y cycle ng buhay ng pamilya na merong Diyos na iginagalang, merong Diyos na nirerespeto sapagkat doon dadaloy po sa pamilya ang paggalang at pagrespeto ng mga anak para maigalang din ang Diyos ng bawat isa sa atin. Naalala ko yung sinabi ng yumaong kapatid na Danilo noong araw. Paano ikang magkakaroon ng takot sa Diyos kung walang takot sa magulang? Nadinig ko po yun Di ba? Ang sabihin, paano mong re-respetohin ng Diyos kung walang respeto sa magulang? Kaya ang respetong tinutukoy, alam po natin, dinggin mo, nawain mo, makinig ka, maging anak ka sa iyong ama, malumani at bugtong sa paningin ng iyong ina. Ano yun? Kaya si Esau, hindi nakaluguran. Marami siyang lapses Panganay siya pero hindi siya nakaluguran. Kaya ibinenta niya yung kanyang pagkapanganay. Pero ang talagang masama sa nangyari, sabi nung tatay niya, kung mag-aasawa ka, yun ang pangasawahin mo. Huwag ka magkadala ng Diyos-Diyosan. Hindi niya sinunod Nag-asawa siya ng lahi ng mga kaaway. Kaya pag history pag tingnan natin, yung mga lapses ng mga anak, sa payo ng kanilang magulang, ang nagdadala sa kanila para hindi maging maganda ang buhay nila. Mga kapatid. Kaya dito po, nalulugod ng Panginoon, kaya may pangako, Colosas 3:20. Ito po ang ating masasabi, maipapahayag. 3:20 na aklat ng Colosas. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay. Sapagkat ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. Magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa lahat ng mga bagay. Kawikaan, 3:1 hanggang 2, sulit talata po ng ating pag-aaral. Mga kapatid, 3:1 hanggang 2. Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan, kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos. Ito yung pangako. Sapagkat karamihan ng mga araw at mga taon ng buhay, at in living well, you may live well. Kapayapaan ay madadagdag. Yung humaba mga buhay mo, wala namang kapayapaan. Wala rin. Kaya yung provision, binanggit ni Apostle Pablo, upang yumaong kang mabuti, yun yung kapayapaan.
Hindi po kinakailangan maging mayaman. O dumami po ang pera. Ang mahalaga po dito'y kapayapaan. Ang kapayapaan ay nasusukat sa pamamagitan ng karunungan na itinuro sa iyo. Kinakailangan po magkaroon tayo ng stock knowledge. Lahat ng sinabi ng magulang nakaprogram. Sapagkat pag ikaw ay nabubuhay na sa iyong sarili, pag wala kang stock knowledge o karunungang inipon mo, dumating ang problema, hindi mo kayang harapin, hindi mo kayang solusyonan, hindi mo kayang gawin kung ano ang tamang direksyon o tamang solusyon o tamang calibration para gawin mo ang nararapat sapagkat yung gabay na wala sa iyo, sapagkat kaya nawala sa iyo, hindi mo natutunan, hindi mo naunawaan, hindi mo naiintindihan yung tinig na mula sa pasimulay tinuro ng iyong mga magulang, itinuro ng iyong mga mangaral na itinuro ng Diyos. Siyang unang utos na may pangako, ikalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Nandito po mga kapatid, at susunod po na magtuturo po ay ang ating mga kasama sa gawain. Maikli lang po yung naging paksa, hindi ko siya, wala pa akong sanaysay nito, pero pwede namang gawan po ng sanaysay, lalo-lalo na siguro yung mga estudyante, pag sila gumawa ng sanaysay, mas the best, yung mga nag-aaral ng mga ministro. Kasi po sa mga master teacher na, ay makita pa lang yung guide, mapatatakbo na. Minsan nga, mahaba pa ang paliwanag dahil nga sa maraming gusto ipasok. Kaya isang training din po, siguro. Wala problema na gumawa ako ng saysay. Pero mas the best din na yung mga estudyante natin, magawa rin sila base dun po sa paksa. Ikaw na rin, mapakaikli eh. Yung kanya, pag ito po binasa mo ng tuloy-tuloy, 15 minuto lang, tapos na ang samba. Palakpakan siguro yung mga membro. Tapos na ika ang samba. 15 minuto lang eh. Dahil sa binasa